Magandang araw mga karikap! Ang ating susuriin ngayon ay isang 2018 Japanese live-action superhero movie na ibinase sa manga series na Inuyashiki. Ito ay nanalo bilang Best Special Effects sa 2018 Sitges, Catalonian International Film Festival. At bago natin umpisahan, isang subscribe naman dyan, karikap. At kung nagustuhan mo ito, ilike mo na rin ang video. Maraming salamat! Siya si Ichiro Inuyashiki, isang tipikal na trabahador, may asawa at may 2 teenager na mga anak. Bagong lipat sila sa maliit na bahay na ito at makikita ang pagkadismaya ng kanyang pamilya. Sa kanya namang trabaho ay palaging masasakit na salita ang tinatanggap niya mula sa kanyang boss dahil sa malimit na pagkakamali niya. Ang tanging konsolasyon niya ay nang matagpuan niya ang asong si Hanako. Ang masakit pa nito ay nalaman niyang siya ay may stage 4 cancer at nasa 3 months na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Ngunit wala nang sasakit pa kundi ang malamang tila walang pakialam ang kanyang pamilya nang naisin niyang ipaalam ito sa kanila. Isang gabi, inutusan siya ng kanyang asawa na palayasin ang asong si Hanako. Bagaman ay masakit sa kanya na gawin iyon, ay madali siyang tumalima. Tinangka niyang iligaw si Hanako ngunit napamahal na siya sa aso. Natagpuan niya rin dito ang isang teenager. Nang bigla may liwanag silang namatahan mula sa itaas. Nang walang ano-ano ay bumagsak ito at sumabog sa kinaroroonan nila. Sila ay nakaranas ng isang alien encounter. Ang magkamalay si Inuyashiki ay himalang wala man ni isang galos ito. Noon niya naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. At habang inaalala niya ang nalalabi niya pang buhay, bigla na lamang noon niya nadiskubring ang kanyang katawan ay gawa na sa high-tech na makina. Aksidente siyang napatay nang bumagsak ang sasakyan ng mga alien. At bilang paghingi ng paumanhin ay muli siyang binuo at binuhay ng mga ito, ngunit di na siya ganap na tao. Kalahating cyborg na ang ating lolo. Ngunit di siya nag-iisa. Maging si Hiro Shishigami ay dinanas din ang pagbabagong iyon. Ang teenager na nakita niya noon sa park bago maganap ang pagsabog. Ngunit di tulad ni Inuyashiki. Mabilis na nagamay ni Hiro ang kapangyarihang dulot ng pagbabagong iyon. Ipinagmalaki pa nito sa kaibigang si Ando na hindi na siya tao kundi isang superhero. Habang naguguluminahan pa rin sa mga pangyayari, ay biglaang natanggal din si Inuyashiki sa trabaho. Dito niya natagpuan ang iba't ibang niyang kakayahan tulad ng clairaudience o kakayahang makarinig mula sa malayong distansya at ang kakayahang makapagpagaling ng malubhang sakit. Nang lisanin ni Inuyashiki ang ospital, naramdaman niya ang kaligayahang matagal na niyang hindi nararamdaman sa kanyang buhay. Samantala, sa school kung saan nag-aaral ang anak ni Inuyashiki na si Mari, ay binigyan naman ng leksyon ni Hiro ang mga nambubuli sa kanyang kaibigan. Ngunit bago pa ito tuluyang mapatay ni Hiro, ay pinigilan siya ni Ando. Noon nagpakilala si Shion Watanabe kay Hiro at inamin ng babae na matagal na itong may gusto sa kanya. Sabagay, cybernetic world na tayo, so why not? May lihim na galit si Hiro sa kanyang ama dahil sa pagkakaroon nito ng ibang pamilya. Pinupuntahan lamang niya ito sa kahilingan ng kanyang mahal na ina. Labis ang nararamdaman nitong inggit at hinagpis tuwing makakarinig siya ng masayang pamilya kung kaya nagawa niyang putulin ang mga kasiyahang iyon. Patuloy si Inuyashiki sa pagpapagaling at pagbibigay saya sa marami nang makarinig siya ng humihingi ng saklolo. Noon niya nadiskubre na bagaman kaya niya magpagaling, ay wala naman siyang kakayahang magbigay buhay sa taong patay na. Muli silang nagkita ni Hiro. Naniniwala si Hiro na siya isa ng Diyos, na ang di pagpatay ng tao ay batas ng tao at hindi siya tao. Dahil dito ay hindi na ginusto ni Ando na makipagkaibigan sa kanya. Ang kanya namang ina ay nais na manirahan na siya sa kanyang ama sa dahilang may cancer ito. Nangako si Hiro na di niya hahayaang mamatay ang kanyang ina. Samantala, ipinamumuka ni Mari sa ama ang kawalang kakayahan nito na bigyang proteksyon ang pamilya. Hanggang mula sa kawalan ay marinig niya ang dasal ni Ando sa Diyos na pigilan si Hiro sa masasamang balak nito. Kung kaya't nagpasya si Inuyashiki na gamitin naman ang kakayahan sa pagligtas ng mga tao.
At katulad ni Hiro, aba ay kaya ding lumpad ng ating super lolo? Yun nga lang ay di pa siya sanay, idinamay pa ang ngasong si Hanako. Ikinuwento ni Inuyashiki kay Ando ang nangyari nang magkita sila ni Hiro sa lugar na ito. Ibinahagi din ni Ando ang mga kakayahang namalas nito kay Hiro upang aralin ni Inuyashiki. Samantala, laking gulat ng doktor nang wala nang makitang cancer cells sa ina ni Hiro. Masaya silang naglakad na mag-ina nang biglang harangin sila ng mga pulis tungkol sa nangyaring patayan sa Chofu City. Hindi naging madali sa mga pulis ang pagtugis lalo at nang laban si Hiro. Madaling kumalat ang balita at idineklarang wanted si Hiro. Kinumbinsi siya ni Shion na manatili sa bahay nito hanggat gusto niya. Labis ang sakit na idinulot nito sa ina ni Hiro at siya ring sakit na naramdaman niya para sa kanyang ina. Dahil dito ay kinitil ng kanyang ina ang sarili nitong buhay. Sa tindi ng galit ni Hiro ay inisa-isa niya ang mga taong kumutya sa kanilang mag-ina sa social media. Inamin ni Hiro kay Shion na siya ang gumawa ng lahat ng iyon. Subalit handa ang dalaga na tanggapin ang binata bagaman ay kontra ito sa kanyang masamang gawain, pero ipinangako ni Hiro na hambambuhay silang magkakasama. Kinumpronta ni Mari si Ando at ang kanyang ama nang makitang magkasama ang mga ito isang gabi, ngunit walang nakuhang sagot si Mari. Isang gabi sa bahay nila Shion ay biglang nagsulputan ng mga pulis at pinaulanan sila ng bala. Inubos sila ni Hiro. Ngunit hindi nakaligtas ang lola at maging si Shion. At dahil dito, ipinangako sa sarili ni Hiro na uubusin niya ang lahat ng tao sa Japan. Hindi ito lingid kay Inuyashiki kung kaya't pinagsabihan agad nito ang kanyang pamilya, ngunit gaya ng dati ay binalewala lamang siya ng mga ito. Si Hiro naman ay tinupad ang bagay na ipinangako sa sarili. Nagdeklara siya ng giyera laban sa Japan. Labis ang idinulot nitong kaguluhan sa bansa. Agad na naramdaman ni Inuyashiki ang mga pangyayari. Gumawa agad sila ng paraan ni Ando. Binalaan nila ang mga tao na huwag gamitin ang anumang gadgets kung saan maaari silang ma-access ni Hiro. Hindi ito linggid kay Hiro kaya naman gumamit ito ng ibang pamamaraan. At kumilos na nga si Lolo, si Inuyashiki upang harapin si Hiro. Kinumbinsi nito si Hiro na ang kanilang kakayahan ay dapat na ginagamit sa pagsalba ng buhay ng mga tao at hindi ang kabaliktaran nito. Ngunit sarado na ang isipan ni Hiro, pero di ito mapapayagan ni Inuyashiki. At nagsimula na ang kanilang pagtutuos. Medyo exciting ang part na ito mga ka-recap. Kumpara sa mga naunang visual effects na kadalasan ay static shots, nagsimula ito sa habulan ng mga scenes. Hanggang sa marinig ni Inuyashiki ang boses ng anak na si Mari na humihingi ng saklolo. Nagpatuloy ang matinding habulan sa pagitan ng ating bida at villain habang tinitrace ni Inuyashiki ang kinaroroonan ng anak. Patuloy sa paghasik ng gulo si Hiro habang si Inuyashiki naman ay pilit na nagsasalba ng buhay. Ngunit balewala ang lahat kay Hiro. Muli kinumbinsi ni Inuyashiki si Hiro na itigil ang kahibangan para na rin maprotektahan ang sarili nitong pamilya. Inilabas nito ang bottled water na pain para kay Hiro. Napag-alaman nila ni Ando na hindi tumatanggap ng anumang bagay na may halong asin ang kanilang bagong katawan. At muli silang nagtuos ni Hiro. Nagpahabol si Inuyashiki upang mailayo si Hiro at maiwasang may madamay pang ibang tao. Hanggang sa inabot siya ni Hiro. At nangyari ang plano ni Inuyashiki at Ando. Nagmalfunction ang katawan ni Hiro. Pagkakataon para kay Inuyashiki na tapusin ang kanyang kabaliwan. Doon pa lamang napagtanto ni Hiro na hindi siya isang superhero kundi legit na villain.
Muling binalikan ni Inuyashiki ang anak na si Mari, ngunit wala na itong buhay. At dahil wala siyang kakayahang bumuhay ng patay, ay mano-mano niya itong binumba sa dibdib. Ngunit, ayun nga, nagkapulso si Mari. At ito ang pagkakataon ng ama upang gamitin naman ang kakayahang magpagaling. Okay na sana mga karikap nang biglang ako man ay napatalon sa gulat habang nanood ng malaman kong buhay pa pala ang macho papa na si Hiro mga karikap. Inisa-isa nito ang mga naroon at bago pa mailigtas ni Inuyashiki ang anak ay inabot na ito ni Hiro. Dito na nagkaroon ng harapang aksyon ang dalawa. Gulpi ang inabot ng ating mga bida hanggang tumambad sa anak ang kanyang tunay na katauhan. Huminto lamang si Hiro nang makita ang pagmamahal na namagitan sa mag-ama. Pinutol ni Hiro ang sandaling iyon at itinapon si Mari mula sa taas ng gusali. Dahilan upang mag-recharge si Inuyashiki. At sa kanilang huling pagtutuos ay mapapansing mas matibay si Inuyashiki kaysa kay Hiro. Dali-dali nitong hinabol ang anak. Muli nitong pinagaling ang anak at saka umalis para isalba ang iba pa. Itinago ng mag-ama ang kanilang lihim. Kinumpirma din sa balita na ang killing machine na si Hiro ay patay na bagaman mga parte lamang ng katawan nito ang nakita at hindi ang mismong katawan. At katulad ng inaasahan, buhay ito. Sa huli ay nangibabaw pa rin kay Ando at Hiro ang kanilang pagkakaibigan. Kung entertaining movie ang hanap mo, ay maire-rekomenda ko ang isang ito na umpisa lamang ng planong trilogy na Miracle Man na siyang bansag kay Inuyashiki. Bagamat hindi siya perpekto, ay mag-e-enjoy ka rin naman talaga. Ipinakita dito kung paanong ang masasakit na karanasan sa buhay ay binabago ang kabuuan ng isang tao. Maaring nitong palabasin ang kasamaan sa isang tao tulad ni Hiro o ang tunay na kabutihan katulad ni Inuyashiki. Lahat tayo ay nakararanas ng mga kasakitan. Ngunit nasa atin na lamang kung paano nating haharapin ang lahat ito. At naway lagi tayong pumanig sa tama at kabutihan. Until next time, mga karikap!